Sikat na content creator na si Rose Martan kumikita lang naman na tumataginting 5 milyon a day at kung malakas hanggang 13 milyon a day. Mapapasana all na lang tayong lahat. Narito at panoorin natin ang isang interview ni Tony Gonzaga sa kanya. Inisme sa akin si Alex. Ako, alam ka. Kumikita ka daw ng 5M a day. May ganon? Yun po yung medyo mahina na ako noon. Mahina yung 5M a day. Magkano yung pinakamalakas? Nung may time po na kasagsagan ng sobrang lakas po, pumapalo po minsan ng 13, ganun, 10 to 13 ako. Pero kasama ko araw? yung puhunan. 13M? Ilan ang sports car mo na ngayon? Ngayon po, meron po may Ferrari, Lambo, GTR, Porsche. Ano nga ba yung mga sasakyan? Di po kasi ako Hindi na niya alam. Nawala na siya sa dami ng sports car. So, pag binili mo yun, cash? Opo. Bali lahat po ng property po na binili po namin, mag-asawa, saka po mga sasakyan, cash po lahat. Wala po akong utang. Zero. Walang loan? Wala po. Yun po Hindi yung, nalaloka sila pag binayaran mo. Cash. yun po yung nakaka-proud po ako para sa sarili ko na never. Nakakutang. Opo. Kung hindi ko kayang bilhin, hindi ko po bibilhin. Kung kaya kong bilhin na may matitira pa sa akin, bibilhin ko. Ganun. Content creator at beauty businesswoman na si Rose Martan ang lahat ng mga haters niya para sabihing nagbabayad siya ng tamang buwis. Pinansagan pa ng may-ari ng negosyong kosmetiko ang kanyang sarili bilang isang ambassadress ng Bureau of Internal Revenue, BIR, at sinabing nakipag-ugnayan na siya sa ahensya mula nang magsimula siya sa kanyang negosyo. Inihayag ni Rose Mar sa isang panayam kay Tony Gonzaga na kumikita siya ng 5 na milyong piso sa isang araw, at sa peak na 10 hanggang 13 milyon araw-araw sa pinakamalakas na araw niya bilang isang social media influencer. Sinabi rin niya na ang kanyang mga ari-arian at koleksyon ng luxury car ay binayaran ng cash. Ultimo na mga fine flex kung sasakyan at mga property bayad lahat ang tax niyan, she wrote in a Facebook post. Ano ako syangga? For the flex ng mga naipunder tapos di bayad. Common sense mga people of the universe. The vlogger also shared photos with BIR Commissioner Romeo Lamagi, Jr., from months back. Dati takot din ako sa BIR, she wrote. 2015 pa ako may business, physical store, takot na takot ako every time na may tax mapong sa mga stores ko. Ewan basta kinakabahan ako pag sinabing BIR kahit may mga documents ako. Pero nung naging Beer AMBASSADRESS ako last year na realize ko na wala naman dapat ikatakuot basta nagko-komplika sa kanila, she added. Sa totoo lang maraming CEO ang nagulat kung magkano ang declare ko at binabayara ang tax sa BIR kahit baguhan lang ako sa industry, she explained. Naisip ko naman kasi, na ang binabayad kong buwis ay nakakatulong sa gobyerno, sa Pilipinas at lalo na sa mga taong nangangailangan, kaya bakit di ako magko-comply? Sarap kayang makatulong. BIR has classified Tan as a top withholding agent due to the extent of her business operations.